Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. So kanina sa Sugod Bahay mga kapatid, na kasama natin ang Galaw Loma de Gato Folkloric Group na kung saan ay nagbahagi po ng natatangi po nilang sayaw mga kadabarkads. Sobrang dami pong taong nakisaya at nakigulo sa Sugod Bahay mga kapatid ngayong araw po ng Martes. Take note lamang po, ang Sugod Bahay mga kapatid ngayon at Eat Bulaga ay pre-recorded na po nung nakaraang week pa. Kaya kung nyo mapapansin, wala pa rin po si Bossing Big Soto sa programang Eat Bulaga ngayong araw dahil naka-vacation po siya nung time na na-record ang naturang episode. Samantalang isang malaking announcement naman po mga kadabarkads ang gumulat at nagpayanig sa mga dabarkads natin nang i-anunsyo po ni Direk Oreo Black ang kanilang pinaghahandaan dito po sa loob ng Eat Bulaga. So pasekreto po silang nagpapa-audition para yan sa The Clones Ka Voice of the Stars. Yes po mga kadabarkads, sabi nga po ni Oreo Black, may ka-voice ka bang singer na para bang ikaw ang original? Saan mo siya dalahin? Audition na. PM me for more details. Ano? Tara! Right after nga po ng announcement na to na Direk Oreo Black mga kadabarkads, agad po itong nag-trending at pinag-uusapan sa lahat ng social media platforms. Marami pong excited kasi another set of singers na naman ang ating aabangan sa The Clones Ka Voice of the Stars, na kung saan makikilala natin ang iba't ibang clone na kung saan meron pong natatangi or natatago pong talento. At sa oras po na makakuha or makabuo na po si Direk Oreo Black ng mga isasalang dito po sa The Clones, sisimulan na po agad-agad nila ang segment na yan. Pero ang tanong ng Dabarkads natin, anong segment ang aalisin para ipasok itong The Clones? Naku, yan po yung ating aantabayanan din mga Dabarkads, dahil patok na patok ngayon lahat ng segment ng Itbulaga, The Age is Right, GB5, 'di ba, Sugod Bahay. So ngayon, saan ito isisingit? May aalisin ba? So hopefully wala mga Dabarkads, dahil sobrang bentang-benta ang mga segment ng programang Itbulaga. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa third outreach project na kung saan ay kasama nga po si Jerome Ibardome mga kadabarkads, na mangyayari by May 23, 2026, 10 a.m. to 12 noon. Dito po yan sa Safe Haven, Alabang. Ayon nga po kay Ma'am Cristina Ignacio, this community outreach is first and foremost a collaborative effort made possible by individuals who simply share a willingness to help and uplift others. We're saying this in advance to highlight that it's not about recognition or praise, but about what can be achieved when people come together with purpose. Our intention is not to brag, but to inspire, because even small act of unity and compassion can create meaningful change and encourage others to do the same. Yes, mga kadabarkads, may punto po si Ma'am Cristina Ignacio. Hindi ito para i-brag, but to inspire na tumulong din po tayo sa iba, di ba? Kung bagay magiging huwaran sila para ma-encourage tayo mga nakakakita, kailangan din nating magbigay ng tulong pag tayo po ay nakakaluwag-luwag, 'di ba? Kaya saludo tayo kay Jerome Ibardome, kay Ma'am Cristina Ignacio at sa kanilang grupo na Jeromantics na talaga namang tumutulong po sa mga nangangailangan. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang update dito po sa bagong-bagong sasakyan nila Raisa May Dizon mga kadabarkad. So kanina nga po nakita natin na binibreak in na po ito ng mommy ni Raisa May Dizon. Sakay po sa loob syempre ang mga kapatid ni Raisa May. Nakaka-excite lang mga kadabarkads na makita na sobrang saya po nilang mag-anak mga kadabarkads sa bago po nilang nabili po na sasakyan. Bali pangatlo na po pala nila ito mga kadabarkads, kasi may isa na pala silang van. Tapos meron pa po silang Fortuner Yunata. Tapos ngayon itong Hi-Ace Grandia mga kadabarkads, na talaga namang super mahal. Pero deserve naman yan ni Raisa May Dizon.
Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa usapin tungkol kay Bossing Vic at kay Vice Ganda. Marami kasi nagtatanong ano ba talaga yung desisyon ni Bossing Vic Soto sa gustong mangyari nitong si Vice Ganda na makakulab para yan sa Metro Manila Film Festival. Actually mga Kadaberkads, wala pa po talagang desisyon dito si Bossing Vic Soto pero parang may naging usapan na po sila kasi ang lakas ng loob ni Vice Ganda na sabihin, hello Bossing, gusto mo maging ano tayo, magkaroon tayo ng movie. So doon pa lang mga Kadaberkads may hint na si Vice Ganda na meron na po silang usapan dito ni Bossing Vic Soto at hindi naman tayo tutol doon. Bagkos masaya pa nga tayo dahil ang magkalaban at magkatapatan po sa programa na noon time show ay magsasama sa isang malaking project. Pag nagkataon pasabog nga ito mga Kadaberkads at ito ang pipilahan talaga sa darating po na December 25. Ayon nga po kay Vice Ganda in response to rumors that she will star in a film alongside Vic Soto for the Metro Manila Film Festival 2026, Vice said, bongga yung kakulab ko, pasabog na kulab. Ang tagal ko na rin namang nagsosolo movie, excited din ang mga tao na makita kung sino pa yung ibang pwede ko pang makasama sa pelikula. Nakailang meeting na rin kami, nagbe-brainstorm kami every now and then, yan po yung sinabi ni Vice Ganda. Ibig sabihin, may pagmi-meeting na po na naganap at ang desisyon, malalaman natin yan sa mga susunod po na kabanata. And speaking of Vice Ganda mga Kadaberkads, ano itong nangyayari po sa kanilang programa na It's Showtime na kung saan parang kinakapos po sila sa kanilang budget. Ayon nga dito, Vice Ganda admits budget constraints in It's Showtime segment bawi kami pag nakaluwag-luwag. Doon pa lang po sa term na yun mga Kadaberkads, cost-cutting po sila. Sabi nga dito, Unforgettable Star Vice Ganda shared that she understands the sentiment of some of the viewers of It's Showtime on one of the mini games of Laro Laro Pick in her ex account. The Kapamilya Star cited some budget constraint but assured the madlang people that they remain committed to providing entertainment. Sabi pa ni Vice Ganda sa ex, alam kong di nyo masyadong bet yung taas ng kamay part sa you Gata Lyric, di ko din bet yun. Pagpasensyahan nyo na po ang kakulangan namin ngayon sa budget. Bawi kami pag nakaluwag-luwag pa. Sa patawa na lang muna kami babawi. Love you madlang people. So ayan po mga Kadaberkads, confirm cost-cutting nga po itong katapatan po na programa ng Itbulaga mga Kadaberkads. Kaya pala ganon yung mga segment na meron sila. So hindi naman talaga may iwasan mga Kadaberkads na silang programa ay dumanas po ng ganito lalo na kung kukunti at limitado lamang po yung mga sponsors at commercials na pumapasok po sa kanilang programa. Kasi ang mga commercials po talaga ang bumubuhay sa isang programa mga Kadaberkads. Kaya napakaswerte po ng programang Itbulaga dahil ang dami pa rin po nilang sponsors na makakatulong po sa kanilang programa mga Kadaberkads at lalo pa nilang pinapaganda yung kanilang mga segment katulad po ng The Clones. Ibabalik po nilang muli yan na kung saan ay mas lalo pong magpapataas ng kanilang ratings. So kayo ba mga Kadaberkads, anong masasabi niyo dito? Please comment down below.